Hi everyone! Si Boy AC Bulwak pala ay pinuntahan na pala ng City Legal Officer ng General Trias Cavite. At nung puntahan nila ang garahe niya ay lumalabas pala na wala siyang business permit. Sa video na ito ay panoorin natin ang isang revelasyon dahil pinasara na pala itong si Boy AC Bulwak. Panoorin natin ang video na ito. Dahil sa dami ng reklamo na natatanggap ng pamahalaan ng General Trias Cavite ay inimbestigahan nila itong si Boy AC Bulwak. Ayon sa attorney ng City Legal Officer ng General Trias Cavite ay nagkaroon kami ng inspeksyon at napag-alaman namin na wala palang business permit ang Boy AC Garage. At dahil doon ay binigyan siya ng notice of violation at closure order. Ito po ay nangyari last month. Pero napag-alaman namin na last week ay tuloy pa rin ang operasyon ni Boy AC Garage. Dahil sa patuloy na pag-ooperate ni Boy AC Bulwak ay binigyan siya ng show cause order ng General Trias Cavite upang magpaliwanag. Ito ay upang magpaliwanag si Boy AC Bulwak kung bakit hindi siya dapat makasuhan sa paglabag sa ordinansa ng General Trias Cavite. Ayon naman sa City Legal Officer ng General Trias Cavite ay kinabukasan ay nag-reply si Boy AC Garage at ito ang sagot ni Boy AC Garage. Wala naman akong physical store kaya bakit ako kailangan kumuha ng business permit? Para naman po doon sa mga naloko ni Boy AC Bulwak ay nagbigay po ng magandang mensahe ang City Legal Officer ng General Trias Cavite. Ayon sa kanya ay regarding po sa mga nagrereklamo, maaari naman po namin silang tulungan. Pwede po silang pumunta sa aming tanggapan para kung gusto nilang mag-file ng kaso. Magandang resulta po ito dahil nakarating na sa pamahalaan ng General Trias Cavite ang problemang ito at handang tumulong ang pamahalaan upang makuha ng mga biktima ang hustisya. Sa huli ay magugulat kayo dahil makakamit na ng mga biktima ang kanilang inaasam. Dahil ito ang sinabi ng City Legal Officer ng General Trias Cavite. Tuluyan na naming ipapasara ang sinasabi nilang Boy AC Garage para naman wala na itong mabentahan ng mga defective na sasakyan sa lugar ng General Trias. Saan nga ba nagkamali si Boy AC Bulwak sa customer na humantong sa dami ng reklamo na natanggap ng pamahalaan ng General Trias Cavite? May nakita akong parte dito sa kontrata ni Boy AC Bulwak na sa tingin ko ay ito ang dahilan kaya inulan si Boy AC Bulwak ng reklamo. Ayon dito sa kontrata na pinirmahan ng mga buyer ay I fully understand and agree that this vehicle is purchased on an as-is where-is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for any issue, defects, or repairs needed after the transaction. Ito yung parte ng negosyo ni Boy AC Bulwak na napaka-importante na masabi niya sa mga customer dahil lumalabas sa kontrata na ito na hindi sasagutin ni Boy AC Bulwak ang sira ng sasakyan kapag ito'y nabili na ng customer. Hindi naman natin nakita na sinabi ni Boy AC Bulwak sa kanyang mga customer ang parting iyan sa kontrata. Dahil sa tiwala ng mga buyer na hindi sila lolokohin ni Boy AC Bulwak ay pinirmahan nila ang kontrata na hindi iniintindi ang nakasulat dito. Bakit kaya? Ito ay dahil sinabi ni Boy AC Bulwak na in good working condition ang kanyang mga sasakyan. Pero kung sasabihin ni Boy AC Bulwak ang linya na yan sa kontrata ay magiging aware ang buyer na posibleng may sira ang sasakyan na dapat ipagawa. Kaya magdadalawang isip sila kung bibilin pa ba nila ang sasakyan kung ito ay posibleng may malalang sira. Yan ang dahilan kaya nagkaroon si Boy AC Bulwak ng malawakang issue dahil hindi niya sinasabi sa mga customer ang linya na yan sa kontrata. Pero bakit nga ba hindi sinasabi ni Boy AC Bulwak ang linya na yan sa mga vlog niya? Ito ay dahil kapag nalaman ng mga buyer na may sira ang sasakyan ay mag-iisip sila kung magkano ang magagastos. Dahil doon ay madidiskubre ng mga buyer na halos bumili na pala sila ng 2016 model na nasa maayos na kondisyon. Kaya bakit pa ba bibili ang mga buyer ng 1996 model kung may mabibili ka naman palang 2016 model na maayos pa ang takbo? Sino nga ba naman ang bibili ng sasakyan kung may sira ito at kailangan mo pang ipagawa? Ayon naman kay Boy AC Bulwak,
ay hindi na niya pinapansin ang mga toxic at negative sa kanyang paligid na susi kung bakit siya palaging energetic. Sige. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo? Na? Yung magiging ganyan ka, ka-active. Ganito. kahit napakaraming- Confidence? confidence. Malakas? Napakadaming problema. Paano mo yan? I-handle? Mga- Isa lang yan, payo. Mga bahagian mo kami. Sige. Payo lang huwag mo masyado isipin yung mga toxic sa paligid mo. Yung mga negative, bad energy, tanggalin mo. Tapos umiwas ka. Huwag mo nang pakinggan kasi kilala mo naman yung sarili mo talaga. Maraming salamat sa pagtitiwala pa rin kahit sobrang dami na nanira sa atin. Tuloy-tuloy pa rin. Nagpapatuloy pa rin tayo. So, syempre, papakita natin pala lahat ng mga bagay na magaganda. Huwag na yung mga pangit. Okay. Ayun na maganda sa'yo. Kaya nga hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo. Sinabi din ni Boy AC Bulwak na hindi siya magsasawang tumulong sa mga nangangarap na makabili ng sasakyan, pero sana naman ay tumatakbo ito ng maayos. Hindi ko na yung vlog, umiiwas na kayo sa mga toxic sa paligid nyo kasi walang magagawa maganda yan. Dapat pakinggan mo yung sarili mo, talaga naman magagawa mo lahat yan. So ayun, mga bossing ko, maraming salamat sa lahat na patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage at hindi pa rin po ako magsasawang tumulong sa lahat ng mga nangangarap magkaroon ng sasakyan katulad ni Boss. Sa napapansin nyo po ay meet up na lang ang setup ni Boy AC Bulwak ngayon at hindi na sa kanyang garahe. Paki-comment naman po mga kabayan kung pwede ba itong ganitong negosyo ni Boy AC Bulwak na meet up tapos wala kang permit. Lumalabas kasi sa aking pag-search na kailangan ay rehistrado ka pa rin ng DTI, BIR at meron itong mayor's permit. At isa pang tingin ko dito ay hindi rin nagbabayad ng tax itong si Boy AC Bulwak. Kung ganun, ay sa 3 taon na nag-ooperate itong si Boy AC Bulwak at milyon ang kanyang kinita ay hindi siya kailanman nagbayad ng tax ni isang beses. Ibig sabihin ay ang ginagawang ito ni Boy AC Bulwak ay hindi legal at pwede siyang mabigyan ng violation ng lungsod ng General Trias. Dahil naman sa pagkakasara ng pangalawang showroom ni Boy AC Bulwak ay naganap ito ng ibang lugar at doon naman niya balak itayo ang pangatlong showroom. Perk, balita ako may pinagkakabalaan ka ngayon. Wait muna, kasi syempre Parang may nakita ako sa likod mo na Ah? pinapormahan mo. Hindi, syempre, ngayon papakita ko na siguro. It's time na siguro Nice time. para mapakita yung na-invest. Tinatago, Yung yun. tinatago nating kahit na medyo mahina-hina, umarangkada pa rin naman. Oo. So, eto na. Ito na ang Soon. soon natin. So ito na ating soon. Uy, sarap naman po tayo na ilang square meter to. Utang ina, ang sarap naman ng nabili mo pare ko. Sarap naman ng nabili mo na lupa pare ko. So dito na tayo Di-display. Ay, sarap naman ang garahe natin. So, ayun, extend. At yan po ang pangyayari kay Boy AC Bulwak kung saan ay sa halip na kunan ng business permit ay naghanap siya ng ibang lokasyon at doon balak ilipat ang kanyang mga sasakyan. Sa aking mga kababayan ay kapag bibili po kayo ng murang sasakyan ay magtaka na po kayo sa presyo dahil walang mura na gumagana at walang sira. Kung inaakala nyo na naisahan nyo si Boy AC Bulwak na nakamura kayo ay doon kayo nagkakamali dahil sa huli ay ang inakala nyong mura ay sakit ng ulo pala ang dala. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Control.